panandali ang tumayo, mga minamahal. Amen? Praise God, sapagkat narito na po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon, ang pakikinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen? Praise God. At aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mahal na mga aral. Amen. Praise God. Hallelujah. Pumalakpak muna tayo ng isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Praise the Lord. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating pong mahal na mga aral, ang ating beloved ordained preacher, ating beloved Key Alex Ruebe. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ihanda at itala natin, minamahal ko, ang bawat talata na ating pong mapapakinggan sa araw na ito. Amen. Praise God. Praise the Lord. Lahat po tayo sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Pumalakpak muna tayo ng isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Kaya mga minamahal, hallelujah, patuloy po mga minamahal yung ating pong pagsunod sa ating pong protocols. Amen. Yung ating pong face mask, ating pong face shield. Baka hindi natin minamahal inaasahan na merong pong mag-picture po sa atin o sumilip sa atin. Kaya pinag-iingat po ang lahat. At narito po, minamahal ang ating mahal na mga aral. Ating beloved ordained preacher, beloved Alex Ruebe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ng ating manapin, mabinmal. God bless you, beloved Baptist Church. At magandang hapon sa inyo lahat. Mabinmal tayo po minsan ng pangdumalangin sa ating pinakmamarap ng Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Opo, dakil mapagparang kapatiyos ang magbanal sa matamis at mabinipaan ng Jesus. Darat kami manapin sa inyo po. Nagpapapot amin taos pusong pasalamat. Namirit sa araw at manapin kami po pinagtipon-tipon sa lugar ito. Opo kayo po rin pasalamatan na marating at aming sambahin. Sa Spirit katotohanan manapin maraming salamat o Diyos ang mga unang bahagi ng aming pagtitipon. Diyan po niringsan at kinabihan simula sa aming pagkalahatan ng pagkapuri sa inyo hanggang sa mga buhayin patuto namin na pakinggan manapinoon sa mawitin ng mga choir manapinoon at kitsi manapagkilo sa aming kaligitan manapinoon sa napakatamis sa presensya na muli binuo sa aming kaligitan purihin ka manapinoon. Hallelujah manapinoon at manapinoon maraming salamat din po manapinoon maging sa pag-ibigay na manapinoon po na aming pag-ibig at katapahan sa mga salita at narito kami manapinoon sa iyo manapinoon minsan na pa ay tumatulog sa Panginoon tayo mikilgan at pinamalang panglista Will Stradal Meda ang iyong banal na propeta manapinon sa mga huling panahon ito manapinon dalayan pa namin na manapin lang sa inyo po ang iyong banal ko dahil sa ganang akin ay wala po kong magagawa lagkapan niyo po manapin na kilang pag-ibig at katapatan niyo mga salita manapinon kapangyarihan at pag-ibig ng mula sa iyong manapinon buksan ang mga puso kisipan sa pag-unawa lahat ng narito at lahat na nabutan tinig dito at pagpalaing manapinon tapos samantalangin sa matamis at pamapinipanon sama-sama naman sinasaway ang lahat ang ramad lang lahat ang mga pangalaman sa pangalos kasawt. Right now, with our Father, she's part of this, pray. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Maaari mo kayo makabalik po, mami naman sa inyong mapuwan. At bago po lahat, mami naman ko munang ibigay ang pinakapataas pagkapuri, pasalamat, pagrabulati, pagpamaral, hallelujah, walang iba kundi sa ating pinakadakilat, pinakamama ng Panginoon Kristo po rin ang ating manapinoon, hallelujah. Pangalawa po, mami naman natin bigay dobeling pagkalang sa ating kinagan at pinamahal na magawa sa ating manapinoon, the beloved and honorable evangelist Willie Salameda, the end-time prophet of beloved God, and we will all stir of blessed memories and teachings, our daily beloved and honorable assistant pastor, Lina Salameda, the beloved mom dear, together with the beloved children, lost and grandchildren, po rin ang ating manapinoon, and pinabati rin po natin po mami naman natin beloved Philip, beloved Rain, mami naman kasama po natin, mami naman ang mga apo ng ating ginagalit, minamahal, namamagalang sa ating manapin, minamahal ang mga anak, dating beloved Lay, beloved Minister Rick, po rin ang ating manapinoon, hallelujah, po rin ang ating ginagalit Diyos sa main church, at kaniti po mami naman, pagbati rin po mami naman pagbabawat ng ating pagbati sa ating beloved Minister Will James Almeida Jr., beloved Posh, beloved Christine, sa panak na mami naman ang manakmal sa buhay, at maging mami naman sa ating beloved Minister Minister Luke Smith, umami naman, bigyan sa ating beloved Minister Charlo, umami naman Charlo Bong Almeida Jr., po rin ang ating malapin, umami naman, lahat umami naman sa dakpo ng San Francisco Bay Area, umami naman California, USA.
At sa inyo lahat, pamaminamahal sa aking makapamagkakap ka, pamangaral sa basahan po ng ating manapin lahat. Ating maminamahal mga awit at managtog sa lahat, sa inyo lahat, pamaminamahal na kapatiran, mabisita, mabugan. Welcome po muli sa gawain po ng ating pinakadakila, pinakamamanapan ng Kristo po ng ating manapin noon. At pamaminamahal, mamaya konti pamaminamahal tayo po ay pagkatapos pamaminamahal ang ating pananabahan sa araw. Pamaminamahal, tuloy-tuloy tayo pamaminamahal kaisa, pamaminamahal sa ating pagselebra ng 21st Victory Study Paul Peace Mission Anniversary, pamaminamahal sa dakpo ng 13 Martires Cavite, pamaminamahal tinaos po rin ang ating manapinoon at kaya pamaminamahal para medyo marami maka-attend at di katulad pamaminamahal noon. Talaga pamaminamahal tayo po ay dumadako pa pamaminamahal sa dako sa Carino Grandstand, Luneta Park, pamaminamahal para makiisa pamaminamahal, pero sa ating panahon ay kung hindi po limitado. Amen. Kaya ang ginawa natin pamaminamahal, tayo po nag-rent na lang po ng ba't nandiyan ako? Amen. Pamaminamahal, nag-rent po tayo pamaminamahal ng lead wall para tayo pamaminamahal ay ma-enjoy po natin pamaminamahal ang ating pakikisa pamaminamahal sa ating anniversary pamaminamahal hanggang sa pagtapos pamaminamahal. Amen. At po rin ang ating pinakmamanapan ng Kristo, isang dakilang pagpapala, pamaminamahal, na ating masariwa at ating pamaminamahal mabalik ang ating pong alaala, pamaminamahal sa managanap 21 years ago sa lugar pamaminamahal ng Talipaw, Sulu, na kung saan pamaminamahal inutusan ng ating manapin ng ating kaganagan at pinamalang Evangelista Will Estrada Almeida, pamaminamahal magtundon sa bundok ng pamaminamahal Talipaw, Sulu upang pamaminamahal mapalaya ang 21 si Padre Jose Jes, pamaminamahal. Kasama na rin po yung 3 French journalists. At sila pamaminamahal nagtungo doon pagkatapos ng 3 buwan pamaminamahal, bago pamaminamahal sila nakabalik sa atin. Ay lahat pamaminamahal ng mga si Padre Jose Jes, pati yung 3 French journalists, ay pamaminamahal hating nakabalik sa kanila po mga bansa pamaminamahal at magsabi, praise the Lord. Maging ating grupo pamaminamahal, ating hirgan at pinamalang Evangelista, at ang 12 prayer warriors pamaminamahal nakabalik sa ating piling, na lahat pamaminamahal ay buhay, wala po nasawi, pamaminamahal dahil na po sa kapangyarihan ng ating manapinoon. Lahat po magsabi, praise the Lord. No? Kaya pamaminamahal, sabi nga, ito pamaminamahal nagpapatunay na kasama natin ang ating manapinoon. Naalala niyo ba pamaminamahal? Naalala niyo ba pamaminamahal yung dalawang malagang mensahe po ng ating manapinoon? Amen? Bakit pamaminamahal inutusan ng ating ginaganat pinamalang Evangelista sa pamaminamahal sa Talipaw, Sulu? Dahil pamaminamahal upang malaman pamaminamahal na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Hanggang sa ating pamaminamahal at magsabi, praise the Lord, na nanatili makapangyarihan ng Diyos. Palapakan po natin minsan na pang ating manapino. Amen. At ang pangalawa pamaminamahal ang ating malapinan ay kasama natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po rin ang ating manapino. Kaya pamaminamahal at may marapatin po natin pamaminamahal sa pagkakadito, pamaminamahal. No? Ibig sa pamaminamahal ako po mag-preach para sa atin lahat pamaminamahal sa araw to. Bigyan natin ng daan pamaminamahal ang pagpapahayag. No? Pagdadala ng mensahe po ng ating kagalang-galang at pinamahal Assistant Pastor Lina Selmeda. Yung gabi, yung unang pamaminamahal, gabi pamaminamahal. Amen. Nang bumalik ang ating irgan at pinamahal na Evangelista at ang 12 prayer warriors, pamaminamahal sila po ay welcome pamaminamahal sa Malacanang, sa National Heroes Hall, pamaminamahal. At pagkatapos pamaminamahal nakabalik, pamaminamahal sa Fairview, sa ating tahanan ng ating irgan at pinamahal na Evangelista. At maging pamaminamahal, no? Nung Miyerkules pamaminamahal, pahinga lang po sila pamaminamahal at nung Biyernes pamaminamahal, prinisenta ng ating irgan at pinamahal na sa Assistant Pastor pamaminamahal ng 12 prayer warriors pamaminamahal. Amen. At yan po ang ating pakikinggan pamaminamahal. No? Maaari pamaminamahal, lobin ng ating manapilon sa susunod na linggo, yun naman pamaminamahal ang pahayag din ng ating beloved din, Honorable Assistant Pastor. Nung tayo pamaminamahal ay nagdaos ng Thanksgiving Crusade. No? At ito'y pamaminamahal ginanap noong November 19, 2000, pamaminamahal, year 2000, sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. Kaya pamaminamahal ngayon, yung unang pahayag ng ating ginaganap pinamahal Assistant Pastor
nung sila po ikauwi lang para maminamahal galing sa bundok ng Talipausulo. Amen. At narito po maminamahal, nakahanda na po. At ay maminamahal ay ating pong pakinggan na mainam ang kanila pong mensahe po maminamahal at ang pagpapahayag po maminamahal sa tagumpay ng peace mission ng ating mga Pilipino. Palapakan po natin. Minsan na po ang ating mga Pilipino. Lahat magsabi, praise the Lord. Narito po maminamahal ay binibigay ko pong pagkakataon sa ating ginagawa at pinamahal. Assistant Pastor Lina Silmeda. Amen. Malusog ang kanyang katawan. Bago sila lumisan, 2 buwan na siyang naghahanda ng walang kain-kain na araw ng pananalangin. 10 ng ating mga kasama na 12 prayer warriors. Ngunit sinabi ko malusog ang kanyang katawan. Sa loob ng 30 anyos, bago sila lumisan, 2 buwan na siyang naghahanda ng walang kain-kain na kanyang pag-araw ng pananalangin. 10 ng ating mga kasama na 12 prayer warriors. Ngunit sinabi ko na nga po sa inyo, sa loob ng 30 anyos, for the last 30 years, na kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Araw-araw niyang ginawa ang pag-aayon. Maliban na lamang kung siya ay magbe-break sapagkat dadalo at mayroong inasikaso. Ngunit ang 40 days niya na fasting ay hindi na mabilang ng abang lingkod kung ilang beses yan sa loob ng 30 years. Hanggang sa mga oras na ito, siya pa rin ang nangunguna sa 40 araw na pag-aayon. Kaya nung sila'y nakarating sa bundok ng Talipa, sa loob ng 40 days na kung saan napakaginaw ng bundok na yan, pagkatapos lamang ng 3 linggo, ay naranasan na niya ang pamamanhid ng kanyang kanang balikat at kanang paa. Sapagkat siya nga po ang pinakamahina na sa loob ng 30 years sa kanyang pag-ayuno ng mahabang araw ng pag-ayuno compared sa ating 12 prayer warriors na ilang taon pa lamang silang nag-start ng mga longer fasting. At mga bata pa rin sila kung edad ang pag-uusapan. Kung kaya't hindi nila naramdaman yung naramdaman na ating minamahal ginagalang na mga pastor, sapat malulusog na totoo ang kanilang katawan, bata pa ang kanilang mga edad, maikli pa lamang ang ginugugol nilang panahon sa pag-aayon. Ngayon, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, hanggat siya'y mabubuhay, hindi niya iiwanan at ititigil ang pagsunod sa pangangaral ng Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Susunod at susunod siya sa tawag sa kanya na mahal na Panginoon. Ang sabi niya, I have fought a good fight. Ako'y nakipaglaban ng mabuting pakipaglaban. Aking natapos ang aking ministeryo at ang kursong hinarap at ibinigay sa akin na mahal na Panginoon. At naingatan ko ang aking pananampalataya. Yan po ang buhay nating mga ngaral. Hindi po tayo pwedeng tumigil hanggat tayo nabubuhay. Gagawa tayo at susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masakit man para sa inyo abang lingkod, hindi ko sukat akalain na pagbaba ng ating minamahal kinagalang na mahal na pastor, mistula ng bangkay, half dead, at ang dati niyang katawan, 1/4 na lamang ang natitira sa dati niyang katawan. Ang kanyang binti at mga kamay ay umimpis po yan. At ikapa-4 na lang na bahagi ang natitira sa kanyang katawan sa dati niyang katawan nung siya ay lumisan. Ganon ang pagtitiis ng tao ng ating mahal na Panginoon. Mula nung siya ay inilapag sa eroplano at hanggang sa inadala namin sa aming tahanan, nasa tabi ang inyo abang lingkod ng ating minamahal na pastor. Halos hindi namin tulugan ang ating minamahal na pastor. At nung mag-umpisa na ang military assault, ang sabi niya, bawat hulog ng bomba, tumatalsik sa kanila ang mga buhangin, ang mga lupa, at ang lahat ng 11 prayer warriors, sapat nakababa na nauna si Brother Danny Cuarteros. 11 na lang ang naiwan doon. Bawat hulog ng bomba,
Tumatalsik sa kanila ang mga lupa buhangin. At kanya-kanyang cover ang 11 prayer warriors. Ngunit i-picture out ninyo ang kalagayan ng ating minamahal ginagalang na malapastor. Hindi siya makatulong sa kanyang sarili. Kaliwang kamay lamang ang gumagana sa kanya. Punong-puno siya ng buhangin. Punong-puno siya ng lupa. Sa loob ng 14 na araw, naranasan nilang uminom ng tubig sa boots ng sapatos. Makasahod lang sila ng ulan. Walang makitang tabo, walang makitang lalagyan. Kailangan kunin yung boots na sapatos at doon isahod ang ulan nang makainom sila. Tubig ay malagyan ng tubig. I-picture out ninyo kung paano ang karanasan ng ating minamahal at ginagalang na malapastor. Nababasa at natutuyo ang kanyang suot, hindi man siya inubo sa loob ng 2 linggo. Hindi man siya sinipon, hindi man siya nagkalagnat. Basa, natutuyo ang kanilang damit. 10 ng ating 11 prayer warriors. Mga minamahal, ganyan ang kapangyarihan na mayroon ang ating mahal. Hindi pa ninyo siya makakausap. It takes months. Pinakamadali na yung 1 buwan na makarecover siya. Walang kalaman-laman ang kanyang katawan. Hindi siya pwedeng pakainin ng mga solid pa ngayon. Talagang napakahina ng kanyang katawan physically. Sa loob ng 3 buwan, kung may makain man, 1 beses ka lang kakain. Pagkatapos ng 40 days, nag-fasting sila uli. Nag-fasting sila uli. At ang buong akala nila sa loob ng 2 months and a half, after 2 months and a half, sa grabing gutom nila, ay makababa na sila. Ngunit mas lalo pa pong mabigat ang kanilang kinakaharap sapagkat naglunsad na po ng military assault. That time ay sobra na po ang kahinaan ng ating minamahal na pastor. Bago mag-assault, ay nag-critical siya ng linggo na yan. Sa loob ng ilang araw, nagsusuka, sinisinok, wala nang matitig na pagkain, wala nang ganang kumain. Nasa critical na ang kanyang kondisyon. Halos wala nang buhay. Nakaikot ang mga prayer warriors na ito. Nananalangin na dagdagan pa ang buhay ng ating minamahal na pastor. Purihin ka, malabay na. Purihin ka. Bagong buhay ang ating minamahal na pastor. Ang inyong mga panalangin ay nakaabot sa ating mahal. Ang ating mga panalangin na sama-sama, pinakinggan ng ating mahal. How great the word of God! Ang pagsunod sa mahal na Panginoon ay hindi puro rosas ang iyong lakar. Serving the Lord is a total sacrifice. Kung paano nagsakripisyo ang mahal na Panginoon. He laid down His life for us. Gayon din ang mga sumusunod sa Kanya. Narito, ang iglesyang ito ay pinagpalang totoo ng mahal. Nandito kayo sa tinutukoy ng banal na kasulatan. Nakarugtong ng iglesia na iniwanan ng mahal na Panginoon sa mga disipulo. Kaya ang tawag sa atin, mga minamahal,
apostolic Christian. Pinagpatuloy natin ang itinuro na malapanon sa mga disipulo nung kanyang panahon. Ito'y tinatawag apostolic faith, apostolic doctrine. Everybody say amen. Kung anong pinangaral ni Apostol Pablo, ang sabi ng Galatia 1, 7:8 English kindly, ang sabi ng Biblia, kung may mangaral sa inyo na hindi katulad na ipinangaral namin sa inyo, itakwil ang ibanghilyo na yan. Itakwil ang mga ngaral na yan. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y hindi lamang handang magapos, handa pa akong mamatay alang-alang sa ibanghilyo ng ating mga. The early church during the day of our dearest Jesus on earth, ayun po ang iglesia ngayon ay pinagpapatuloy natin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nariyan ang pag-aayuno, nariyan ang pag-uusig ng lahat ng mga tao sa kanilang panahon. Binabato si Stephen hanggang mamatay. Binilanggo si Apostol Pedro, si Apostol Juan, kinilutin. Pinugutan ng ulo. Si Apostol Pablo ay makailang beses pinasok sa bilangguan. At kung mayroon kayo makita ngayon na iglesia na kagaya ng karanasan ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade Ministry, yun na nga ang iniwan na mahalapay nung kanyang panahon. Saan kayo makikita? The most persecuted church during our time is the Jesus Miracle Crusade Ministry. Why? Jesus Christ is in us. Nandito ang ating mahal na Panginoon. Dito nagaganap ang mga himala na naganap sa panahon nila Apostol Pedro, nila Apostol Juan, nila Apostol Pablo. Dito nagaganap ang mga pag-uusig na walang kahulilip. Amen! Ngunit ang mga nag-uusig ngayon ay makikita ninyo na sila man din ay nangusap na totoo ang kapangyarihan ng panalangin. Nakita nila sa 11 na ito na binubomba kasama ang wala ng halos buhay na minamahal na pastor natin sa loob ng 14 na araw. Walang kain, walang tulog, walang halos inom ng tubig. Ni isa walang nasugatan. Walang natamaan ng ligaw na bala. Walang natamaan ng bomba. Kahit na anong takbo mo, airstrike po, sa taas ang bomba. Kahit anong pagligtas mo sa sarili mo, sa 12 sila na tumatakbo, sa napakaraming mga Muslim brothers natin na kasama nila, iniligtas sila ng ating mahal na Panginoon. Kompleto ang bilang nila nung sila'y bumaba, purihin ang kanyang banal na pangalan. Napakaraming pagkakataon na nakausap ang iyong paglingkod ng mga beloved reporters natin sa pangunan ni beloved Counselor Julad Santos. Narito sa aking kaliwang, aking minamahal na kapatid, na isa ito sa mga nangusap. Nagtatanong sa akin. Marami siyang mga kasamahan na nagsasabi, ano ang inyong paniniwala? Wala po ba talagang mangyari sa kanila? Makakabalik ba sila ng gayunding kanilang pagbalik buhay? Aming talagang tahasang sinasagot ang ating beloved reporters sa pangunan ng ating beloved Counselor Julad Santos. 100% makakabalik ang aming buhay. Yan ang pananampalataya, because what is faith, Brother Rap? Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Hebrews 11:1. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano ang pananampalataya? Hindi mo pa nakikita, inaasahan mo na. Hindi mo pa hinahawakan, nagpapasalamat ka na. Hindi mo pa natanggap, sinasabi mo na, thank you, Lord. Yan ang pananampalataya.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Yan ngayon ang naging bunga ng ating pananampalataya sa buhay na mahal na Panginoon. Naibalik ng buo ang ating mga prayer warriors. Naibalik sa ating piling ang ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor. God bless you, brethren. Sa lahat ng mga kapatiran natin sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Australia, Hawaii, dako ng Canada, sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng London Star Marina, sampu ng lahat ng mga nandoon na naghanap buhay, mga simen na mga kapatiran, na wala nang tigil sa katanong at kasasabi, dumating na ba sila, mahal na pastor? Hindi nila sinabi, darating pa ba sila, mahal na pastor? Dumating na ba sila, mahal na pastor? Yan ang pananampalataya. Ano pa nagsus? Amen. Hallelujah. At pumaminamahal po rin ang ating nakirang Diyos. Ilang talata pumaminamahal natin pong babasahin. Pumaminamahal upang maating minsan pang masariwa pumaminamahal ang pumaminamahal mga bagay, ilan mga bagay na naganap pumaminamahal sa 3 buwan sa bundok ng Taripaw pumaminamahal. Kung maalala niyo po sa panahon na tinanong pumaminamahal ni Commander Robot, pumaminamahal ang ating ginagalat minamahal ng Evangelista. Amen. At ano po talaga pumaminamahal ang layunin ng kanilang pag-akyat. Amen. Kung saan pumaminamahal ay puri ng ating nakirang Diyos, pumaminamahal. Ito po ay sinagot sa pamagitan ng banal na kasulatan, pumaminamahal. At kung maalala niyo pumaminamahal, ito po ay pumaminamahal. Ito po pumaminamahal ay matatagpuan sa Matthew chapter 28 verse 19. Yan pumaminamahal ang sinagot ng ating ginagalat minamahal ng Evangelista. Ang sabi nga pumaminamahal Commander Robot, ano ba ang talagang pasya niyo? Bakit ano bang plano niyo sa inyong, ano ba talagang layunin niyo sa inyong pag-akyat dito? At ito pumaminamahal natin pong basahin. Puri ng ating nakirang Diyos, Matthew chapter 28 verse 19. Dito sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 28, ang talatay 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at inyong gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa, at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa po. Basahin po natin muli po naman sa ating King James Version ng ating banal na kasulatan po naman. Basahin po natin. Dito po naman muli sa Matthew, aklat ng the book of Matthew chapter 28 verse 19. Ang sabi dito po naman, go ye therefore and teach the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Lahat po magsabi, praise the Lord. No? Kaya maminamal yun yung sinagot, maminamal. Amen. Amen. No, maminamal. At maminamal po sinabi po maminamal ni Commander Robot, hindi ba kayo natatakot sa amin? No? Dahil maaari hindi na kayo makabalik ng buhay. No? Maminamal. Ano po maminamal ang sinagot ng ating irgan at minamal na Evangelista? Amen. Maminamal. Basahin po natin maminamal sa aklat ng Isaiah chapter 54 verse 17. Puri ng ating malapinoon. Amen. Isaya, kabanatang 54, ang talatay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan na pong ating mahal. Amen. 54 verse 17, ang sabi dito mahal sa King James Version, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, said the Lord. Palapakan po natin muling ating mahal. Amen. Yung palapak para sa ating mahal. Amen.
Nagsisilibra tayo po, mami naman, sa bang oras na ito. Ating ginugunita po, mami naman, naganap po, mami naman, 21 years ago. So, sa po, mami naman, yung tinatawag natin the greatest miracles in our time. No? Dati po, mami naman, nababasa lang natin sa mga nakasulatan yan. Pero mami naman, dahil ang Diyos ay kasama natin. Amen. Minsan pa, ipinakita niya po, mami naman, sa ating kapanukunan ang mga himala at ang kanyang kapangyarihan po, mami naman, na ang Diyos ay kakilakilabot at makapangyarihan sa lahat. Palapakan po natin, minsan na po ang ating dagan ng Diyos. No? Praise the Lord. No? Sabi nga ni Commander Robot, mami naman ang binasa sa kanya ito. Actually po, mami naman, una, ayaw po, mami naman ipabasa. Dahil po, mami naman, no? Sa kanila po, mami naman, forbidden yung magdala nga ng Biblia doon sa lugar nila. Amen? Dahil po, mami naman, sila po yung tinatawag na extremist group na mga Muslim. Po, mami naman, no? Pero po, mami naman, sabi nga naman na pastor, nandun yung sagot eh. Nandun sagot po, mami naman, sa mga tanong ni Commander Robot. At ang mga binasa nga po, mami naman ito. Po, mami naman, ganun ha. Hindi tumatalab ang sa inyong mga bala. Hindi kayo talaga natatakot sa amin. Sabi naman, pastor, basa kayo. Sagot mo. Basa mo yun. Isaiah chapter 41 verse 10. Basahin po natin po, mami naman. Amen. Dito sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 41, ang talatay 10. Ganito ang sinasabi. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglubaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin muli, mami naman, dito po sa in the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi dito po, mami naman, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Ye, I will help thee. Ye, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Palapakan po natin minsan na po ating mami naman. Yung palapak para sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Oh? Ibig mami naman talaga pong amen. Amen. Wala pa mami naman, wala pa silang mami naman, talaga yung pinahiyag kay Commander Robot na hindi sila takot. Amen. Amen. Sa katunayan, mami naman, nung ma-realize ni Commander Robot, mami naman, na walang laban, mami naman yung sandata nila. Bakit? Dahil po, mami naman, yung sunod na mami naman araw, sabihin, mami naman, ang unang araw, mami naman, hindi nga sila napugutan, kung naalala niyo. Gawa para lang ating malapit, hindi matuloy, mami naman sila mapugutan. Pero kinabukasan, mami naman, habang napupuri natin ginagalat, minamalabang litsa, siya po, mami naman, ay filled with the Holy Ghost. Napuspos na banal na Espiritu ng ating malapinon. Kung sumisigaw siya, hallelujah, hallelujah! Victory in the name of Jesus. Akalat na mami naman ang mga nakabantay sa kanilang kapalibot na mga abusaya, mami naman, ay nagudyat ang ating ginagalat, minaman ang banglista sa mga militar. Kaya't agad-agad sila po, mami nagkasana ang kanilang mga baril. Nung makita na mga paso na handa na sila po, mami naman po sila barilin. Sabi naman po, sa pangalan Jesus, ang yung mga sandata, yan ay maging parang laruan. Hindi puputok yan. Sa pangalan, hallelujah, hallelujah, sa Lord. Sabay-sabay sila nagkalabit. Walang pumutok kahit isa. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Palatandaan nga po, mami naman, na sa data po, mami naman ginanong tawa, walang, mami naman, laban sa mga tunay na lingkod ng ating hindi Diyos. Palapakan po natin, minsan po ating mami naman. Oh? Kaya, imagine, katulad sinabi ng ating narinig, mami naman, mula sa ating ginagalat, pinamala, assistant pastor, mami naman, na ating ginagalat, pinamala, banglisa for the past 30 years. Hindi na mabilang, mami naman, ilang beses na ng 40 days ang malapasto. Tuwing may krusada, mami naman, Salmandak yan. Mula sa Maynila, dito po sa Baguio, mami sa Cebu, sa naman po, mami lugar, dito po sa ating bansa, at maging sa ibang bansa. Bago po mami naman magkrusada, nag-aiyon na dati ang malapastor ng 40 days. Kaya for how many years, mami naman, ginawa ng malapastor yan? Hindi lang 40 days, meron pang 86 days.
may 93 days pa. Amen? Amen. Oh, kaya po, mga minamahal, ang malapas po, mga minamahal, hindi pumayag si Commander Robot na palayaan niya mga sipada ng CDS. Dati na nag-ayon ng 40 days sa malapas to. Bago makiat, mga minamahal, sa Talipaw, bundok ng Talipaw, mga sa kuta ng mga busayap, nagpatuloy pa, mga minamahal, nag-ayon. Amen. Amen. Matapatunayan po, mga minamahal, Commander Robot, mga minamahal, hindi sila namatay. After 7 days po, mga minamahal, sila nandun. Amen. Amen. Akala po, mga minamahal, Commander Robert, sabi niya po, mga minamahal, sa mga tawan, niya po, mga minamahal, na kapag sinabihan niya, na pagkatapos ng 3 o 4 o 5 araw, huwag silang bigyan ng pagkain. Dahil lahat po, mga minamahal, dala nila, pati mga damit nila, pati mga bag. Amen. Kinuha, pati Biblia. No? Huwag daw sila pakainin, kahit painumin. Kaya sabi ni Commander Robert, kapag 3 araw, 5 araw, sila patay na. Ilibing na sila agad. At umalis po naman si Commander Robot. Bumalik si Commander Robot, 7 araw na po naman. Amen. Malayo pa na po naman, sinabi niya doon sa mga nagbabantay, o kamusta na yung grupo ng Hallelujah? Kung patay na sila, ilibing na. Narinig na mga prayer warriors, minamahal, naglalaba yung mga prayer warriors, kumuhay pa kay Commander Robert. Beloved Commander, nandito kami buhay. Palapakan po natin, minsan na pa kating ng Diyos. Yun yung paano, minamahal, na yung damdamin ni Commander Robert ay nag-iba. Amen. Sabi niya, kami rin nag-ayuno. Pero kung aming gawin yung katulad ng ginawa niyo, patay na kami. Pero kayo, 7 araw na, buhay pa. Walang kinakain, walang ininom. Amen. Sabi niya, ibig sabihin, kayo padala ni Allah. Padala daw siya lang kami naman ng Diyos. Panapakan po natin, minsan na po natin malapinon. So, sige. Ano man ang kailangan nyo? May papel, ballpen si Commander Robot. Ano man ang kailangan nyo? Sabi nyo, bibilin ko. Yung mga prayer warriors nagpabili ng banig. Nagpabili pa mami naman ng unan. Nagpabili ng tuwalya. Nagpabili pa mami naman ng pantalon dahil lahat pa mami naman ng gamit nila. Pinagparty-party na. Amen? O, mami naman. Kaya sila mami naman, ang mga pastor, binilan pa mami naman rocking chair. O, lahat sila, mami naman, pabili ng mga gamit ng kasuutan. Sabi ni Commander Robert, pagkain. Pagkain, di ba kayo order ng pagkain? Sige, kumain muna kayo. Sabi naman ng pastor, hindi nyo pa pinapalaya yung sipada ng Jesus. Patuloy kami hanggang sila mapalaya. Sabi ni Commander, ako ang commander dito. Ano man sabihin ko, sinusunod. Oh? Sabi naman ng pastor, ikaw, commander ng Abu Sayyaf, sinusunod ka ng mga Abu Sayyaf. Hindi naman kami Abu Sayyaf eh. Ang commander namin, ang Diyos na nagpadala sa amin dito. Yun ang sinusunod namin. Lahat magsabi, praise the Lord. Wala nagawa si Commander Robot. Amen. Amen. Kaya pamamili for the past, pamamili mahal, how many months na nandun sila? Hanggang nga pamamili mahal, no? Dumaan na sa kaligitnaan dahil sa haba na ng pag-ayuno ng mga pastor. Amen. Umabot na pamamili halos 80 na diyas. Doon pamamili mahal halos pamamili mahal, hindi na makainom ang mga pastor. Hindi na makainom. No, pinapakain siya, hindi na makakain. Dahil hindi talaga nang kumakain ng mga pastor. No? Sumisinok na lang po maminamahal. Sabi nga nila, tanda ng maaaring mamatay ang malpasto. Dahil mahina ng malpasto. Katulad ng narinig po natin sa ating beloved assistant pastor. Dahil sa matagal ng panahon ng agay, no? Yung katawan ng malpasto hindi na ganun kalakas. Kaya nung nandun sila po maminamahal, yung unang 7 days po maminamahal nandun sila, nag-ayuno. Wala silang gaan. Wala man silang bubong. Sila ay nakahiga, natutulog po maminamahal sa ibabaw ng mga taliban. Mga damo po maminamahal. Nasa bundok pa.
Kaya malapastor po mami naman pinasukan ng lamig. Amen. Amen. Di na niya magalaw po mami naman yung kanyang kanan na bahagi ng katawan. Pero patuloy na kayo ng malapastor. Hanggang dumating ngayon panahon na yung mami naman na sinok ng sinok ang malapastor. Hindi nila alam ang gagawin po mami naman. Inabot ng 6 na araw. Naalala ko po mami naman may tumawag na Abu Sayyaf sa akin. Sabi ako si Abu Sayyaf. Ako yung Abu Sayyaf. Ang malapastor kawawa. Nung marinig ko malapastor po mami naman, naramdaman ko agad, mami naman ko, paano ko binos ang malapinon sa lugar, mami naman lang, ng bundok, mami naman lang Abu Sayyaf. Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit? Tayo lang, mami naman sanay tumawag sa malapastor. Lalo sa amin ang mga manggagawa. Amen? Amen? Pero sila, narinig natin, mami naman mismo. Hindi ako magkamali, mami naman sabi niya, ang malapastor kawawa. Maaaring mamatay siya, gawa ng paraan para makababa na. Talaga po, mami naman, pati sila gusto na yung maibaba ang malapastor. Pero malapastor, mami, pagkatapos ng 6 na araw, tuloy-tuloy pa rin na kayo, no? Amen? Amen? Dahil mami naman, pagkatapos na po, mami naman, ng 7 days, after a week, nagpapa-release na si Commander Robot ang ilan. Hindi lahat. Una, mami naman, isang German national. Pangalawa, mami naman, ilan na? Minsan may 3, minsan may 4. Amen? Hanggang mami naman, lahat sila ay nakauwi na. Bago mami naman nagkaroon ng military assault. Meron pang 3 French journalists. Nakalaya pa mami naman yung 2. Meron pang 1. Noong nag-ibisa yung assault, mami naman, pinalaya na rin mami naman 1. Kaya lahat sila mami naman nakauwi na. Amen? Ating ginagalat naman na mag-list sa ating pamami naman yung mga 11 prayer warriors na nakababa na pamami naman sa Badadaan noon. Sila pamami naman ang umarap doon sa military assault. Madaling araw pamami naman, kung maalala nyo, yun ay madaling araw alas 3 ng umaga ng September 16. No? Madaling araw, Sabado yung pamami naman. Ongoing ating overnight, na malaman ng ating beloved and honorable assistant pastor, mami naman, na binumba ang lugar ng mga Abu Sayyaf, nandun na ating ginagalat pinamalabang lista. Nawala ng malay ang ating beloved assistant pastor. Nagulat sa balita. Siya po'y natumba, mami naman, habang nagsasalita. Amen. Doon sa Cunitas Dome. At mami naman, yung sunod na mami naman na Monday, sunod na linggo, Monday, doon tayo, mami naman, nagkaroon ng peace rally. Kumalala niyo, mami naman. Nakikiusap tayo, mami naman, doon sa ating Pangulo, mami naman, itigil. Amen? Yung military assault. Amen? Amen? At ipatuloy, mami naman, yung paraan. Amen? Ang paraan, mami naman, na itinuro sa atin ng Malapinon. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh? Dahil, mami naman, hindi ngangangari, mami naman lamang, ang mapalaya ang mga 20 man ng sipadan ng Jesus. Ang layunin ng Malapinon, mami naman, upang sila po ay mapalaya sa alipin, pagiging alipin ng kasalanan at maging tagapagmana ng buhay na malanggan. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Dahil pagkatapos ng peace mission nun, amen, mismo si Commander Robot, mami naman, nung nahuli, sabi niya sa ating beloved of the preacher, blood brother, Hermie Limpin, siya nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Tagay City. Sabi niya, pakisabi sa mga pastor, ang aking pastor ay siya. Siya ang aking pastor. Palapakan po natin minsan ang ating Malapinon. Malaman naman, pastor, mami naman, wala na siyang paa. Dahil nung inuli nga siya, pinagbabaril nga, mami naman, ang 2 niyang paa. At yun ang tingin sa mami naman, putol yung 2 paa, mami naman, Commander Robot. Amen? Amen. At nung sila nakakulong doon, mami naman, ang prayer natin, sila ay bigyan ng pagkakataon na makadalo sa gawain. Amen? Para makapag-testify. Nung nakita po mami naman ang ating beloved Lord, preacher blood brother Hermie Limpin, na siya po mami naman ay nakaupo doon sa improvised na, hindi masabing wheelchair eh. Improvised na po mami naman na plywood, nilagyan lang ng 4 na gulong sa ilalim para makalakad siya. Amen?
makapunta sa kung saan. Nagpabili agad ng Malapastor ng wheelchair. Nung dinala po Mami naman ng Malapastor ng wheelchair sa ating kay Commander Robot, Mami naman. Mami naman, anong ginawa ni Commander Robot? Nung tinanggap niya, iyak siya ng iyak. Amen? Bakit? Damang-dama niya ang pag-ibig ng ating pinakamama na Panginoon Kristo. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Yun, doon niya sinabi, na sabihin sa ating ginagalit naman ng Banglisa, siya ang aking pastor. Ibig sabihin, Mami naman, naging mananampalataya na siya, Mami naman, ng ating Panginoon sa pagkakataon niya, Mami naman. At hindi lang siya. Marami pa, Mami naman, ng mga busep. Amen. Lumapit sa Panginoon. At patuloy naglilingkod hanggang sa mga sandali dito, Mami naman. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Oh. Nung malaman ko nga, Mami naman, nung ilang taon na nakaraan, malaman po, Mami naman, yung sekretarya niya, mismo, choir member sa Zamboanga. Amen. Gano'ng katotoo ang ating malapit, Mami naman? Naging bunga po, Mami naman, ng matagumpay na peace mission, Mami naman, ang mga busap na makakilala sa ating Mami. Lahat magsabi, praise the Lord. No? Mami naman, pagkatapos, Mami naman, nagsitaka sila sa iba't ibang lugar. Amen. At iba po, Mami naman, naglingkod sa iba po mga lugar, Mami naman, sa Dako ng Mindanao. Pero masasabi natin, Mami naman, gaano kalaki ang pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoon. Palapakan po natin minsan ang ating Panginoon. No? Na kahit ang mga busap na Mami naman, ng buhay mo mapanganib kung lalapit ka sa kanila, ay inabutan ng ating Panginoon ng kanyang pag-ibig. Amen? Nung mga padako doon ng ating hirgarat, minaman na paglista at ang 12 prayer words. Palapakan po natin minsan ang ating Panginoon. No? At ito, Mami naman, kung maalala natin, sabi nga, bago pa umakyat ang Malapastor, Mami naman ay umani na ng maraming batikos. Amen. Hindi pa nakakakat ang Malapastor. Ang dami ng mga negatibo, Mami, ng mga tinatawag ng mga bashers sa ating panahon. Kung ano sinasabi nila, Mami naman, bakit kinakailangan umakyat si Evangelist Almeida sa Mount Joseph? Kung gusto lang manalangin, doon na lang sa kanyang bahay. Bakit kinakailangan pa umakyat? Naalala ko po, Mami naman, meron tayong nakausap, Mami naman, no? Yung sumunod sa atin na programa, nung tayo pinan sa DCBS. Ang pangalan ng grupo, Mami naman, yung Peacekeeper. Ano ba yun? Peacekeepers. No? Yung kanilang fellowship, Peacekeepers. No? Sabi niya, Mami naman, yung kanya pong sinalaysay, dati kami bumabati ko sa inyo, lalo sa Malapastor na Mami naman. No, sinasabi nila, wala tayo sa katotohanan, kulto tayo, lahat, Mami naman, patikos. Pero nung malaman niya, Mami naman sa kanyang mahal asawa, na ang ating irgarat minaman na Banglisa ay tumungo doon sa bundok ng Talipap, Mami naman, andun. Amen. Bigla siya napahinto at natahimik. At nung siya, Mami, nagpunta, Mami naman sa mga kasama niya rin, mga pastor. At patuloy bumabati ko sa ating ginagamit ni naman ibang sabi niya, tumigil kayo. Sinasabi natin tayo na sa katotohanan. Pero bakit tayo nandito? Yung binabati ko sa atin, wala sa katotohanan, bakit nandun siya? At sinasama ng Panginoon, ibig sabihin, siya ay nasa Panginoon. Palapakan po natin, minsan na pangati malang. Imbis na batikusin siya, ipanalangin natin magtagumpay ang kanyang layunin. Nagbukas yung isip nila. Actually, nang nakababa ng Malapastor, Mami naman, grabe siyang namangha. Oh? Pagkatapos ng gawain natin, nag-interview niya. Bakit nga mahabang buhok ng mga sister? Bakit nga nakapald ang mga sister? Yun ang tinatanong niya. Yung Mami naman, yung pinapaliwanag natin sa kanila. Grabe ang katuwaan nila, Mami naman, dahil lahat ay nasa banal na kasulatan. Palapakan po natin, minsan na pang ating nagkaroon Diyos. Naalala ko, Mami naman, during the time ng Malapastor nandun sa Talipaw Sulu, lalo po, Mami naman, nakabalba na. Meron tumatawag, ang daming tumatawag, Mami naman, sa Pastor House. Isa doon, Mami naman, sabi niya, ako ay kabilang sa church dito sa Amerika. Ang church namin, habang tumatagal paunti ng paunti ang bilang ng membro.
Dahil wala kami nakita na patunay na ang Diyos ay sumasa amin. Nababasa namin sa banal na kasulatan, ang Diyos ay naghimala. Pero kailanman hindi naghimala ang Diyos sa amin. Kaya isa-isa silang nawawala. Paunti na paunti yung bilang ng kanila pong membro. Pero, nung nakita nila ang ating gilalat minamalibang sa tapos umakyat maminimahal at nakalaya ng mga sipatin ng justice ay nakababa ng buhay. Nabuhay ng kanilang puso maminimahal at napatunay na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan hanggang sa mga sandalit. Tunay na naghihimala, maminimahal at magsabi, praise the Lord. Imagine sa kanila hindi nangyaring himala, sa atin na nangyari. Pero sila tuwang-tuwa po maminimahal, malaman nila na talaga po ang Diyos ay buhay at makapangyarihan hanggang sa ating panahon. Parapakan po natin, minsan na po ang ating ng Diyos. Dapat lang tayo magpunyagi, dapat lang tayo magpasalamat sa Diyos. At hindi tayo magtikom ng ating mabibig upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Bakit? Dahil sa atin nangyari ang kapangyarihan at mga himala na ginagawa ng ating Panginoon sa ating panahon. Upang marami pa mga tao, lalo sa panahon ito. Noon, ang problema, hostage taking. Naging tanyag ang ating bansa dahil sa hostage taking. Ngayon, ang problema, yung maminamahal COVID-19. Pero ang Diyos ba ay nag-iba? Nanghina ba ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 13 verse 8, basahin po natin maminamahal. Ano maminamahal sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews chapter 13 verse 8. Malapit na po tayo matapos maminamahal. Mga Hebreo, kabanatang 13 ang talata ay 8. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Amen. Amen. Tingin po maminamahal, basahin po natin po maminamahal, ang sabi rito. Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi rito maminamahal, Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Palapakan po natin, minsan na po ating nagano Diyos. Yung palapak para sa ating maminamahal, ang ating Panginoon sa Kristo dapat maminamahal kung gaano siya makapangyarihan noon na nakasulat sa banal na kasulatan ay makapangyarihan din siya ngayon. At hindi nagbabago siya manatili makapangyarihan. Amen? Magpakailan pa man. Lahat magsabi, praise the Lord. Kung kaya maminamahal ang mga ibang lisa, sinasabi niya, lipas ng himala naman ang Pinoon. Amen? Tayo maminaman sinasabi natin, hindi lipas ang maminaman himala. Bakit? Dahil kahit saan tayo magpunta, kapag kasama natin ang Panginoon, ang Diyos ay patuloy naghihimala, maminaman. Kahit maminaman saan magpunta, nandun ang gawain po ng ating Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibaing dagat, maminaman, patuloy kumikilos ang ating Panginoon, maminaman, sa kanyang banal na iglesia. Kahit sa Amerika, kahit sa Taiwan, sa Hong Kong, Japan, hindi ako pamaminamal sa Australia, New Zealand. Mga gawain po natin pamaminamal sa Middle East. Lalo na pamaminamal sa lugar, pamaminamal na hindi pinapahintuluto pamaminamal karoon ng fellowship ang Kristiyano doon. Dahil Muslim area, pamaminamal. Sa dako ng Jeddah, sa dako ng Riyadh. At marami pa ang mga lugar doon sa Middle East. Pero patuloy pamaminamal, no? Yung mga iba pamaminamal, hinuhuli, kinukulong at pinapawi. Tayo po maminamahal, patuloy ang ating banal na gawain po maminamahal dahil kasama natin ang ating mga Panginoon. Palapakan po natin minsan na po ang ating ng Diyos. Sa Russia, meron din tayong gawain. Sa Macau, sa China, meron din tayong gawain. Amen? Saan pa maminamahal? Sa Africa, meron. Sa Europa, maminamahal. Doon po maminamahal sa dako ng Canada. Marami tayong magawain po doon. Amen? Sa Amerika din. At sa iba pa mga bansa. May mga kapatid na pa tayo maminamahal. Na mga seaman. Amen? Sila mismo ang ginagamit ng malapin para maragkaroon ng gawain doon. Habang sila po maminamahal, nagtatrabaho sa barko. May fellowship doon. Amen? At kumikilos sa malapin, maminamahal. Bakit? Yung patutuo nila. Hindi sila pinapayag ng Panginoon. Bakit? Dahil po kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga naman na nakasulatan sa Roma, sino man sumampalataya sa akin kailanman ay hindi mapapaya.
At isa sa mga pamaminamal mensahe naman na pinon sa mga pastor ay nasa Joel chapter 2 verse 27. Basahin po natin pamaminamal. Amen. Dito sa aklat ng Joel, Kabanatay 2 at ang talatay 27. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon niyong Diyos at wala nang iba at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Basahin po natin muli pamaminamal sa King James Version, sabi ng Joel chapter 2 verse 27. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Palapakan po natin minsan na po ating mga minimal at magsabi, praise the Lord. Bakit nga ba pamaminimal? No? Actually, sabi nga naman na pastor doon sa kanyang interview sa Sulu Hotel, sa National Press Corps. Sinabi naman na pastor nung tinanong siya, sino makakasama niyo? Meron akong kasamang 7. Pero nung umakit ang mga pastor, pamaminimal sa bundok ng Talipaw, yung 7 naging 12. Ano ibig sabihin pamaminimal nun? Ipinapakita ng malapit ng pamaminimal. Amen? Nakatulad ng sinabi niya rito sa banal na kasulatan, I am in the midst of Israel. Ang 12 pamaminimal ay simbolo ng 12 tribes of Israel. Pamaminimal tribo na bumubuo pamaminimal sa Israel. Ang sabi nga ng malapit ng pamaminimal dito, pamaminimal, and that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. Ang aking bayan ay kailanman ay hindi mapapaya. Kaya kung pamaminimal, kapag kayo nag-release na pananampalataya, pamaminimal, patungkol sa magagawa ng malapit noon. At wala naman pamaminimal mahirap na gawin ng malapit noon. Sasamahan tayo ng ating malapit noon. At kailanman, hindi tayo mapapaya. Palapakan po natin, minsan po ang ating nagkaroon ng Diyos. Dahil ating ginagalat minamalabang sa pamaminimal, maraming batikos. Lalo na umakit pamaminimal, hindi lang batikos. Meron pang nagbabayad pamaminimal komando robot para sigurado yung pamaminimal natin ginagalat minamalabang lista ay hindi makababa ng buhay. Amen? Imagine? Wala na nagawa pamaminimal sa bayan. Ha? Ang ating mahal pastor pamaminimal ay may nagawa. Gusto pa papatayin mahal pastor. Amen? Amen? Oh? Pero nagtagtagubahin pa sila? Hindi. Dahil meron isang mensahe pamaminimal ibinigay ng malapit noon. Dito pamaminimal sa ating mga kapatid. Basahin po natin pamaminimal. Naalala niyo pamaminimal na ating beloved nanay Lumeng. No? Dito pamaminimal sa Baguio City. Noong parang pamaminimal na ang malapasor pamaminimal, no? Nagkaroon ng news blackout. Walang balita sa malapasor pamaminimal during yung offensive ng military. At sabi nga ng ating beloved Sister Luming, habang tayo lahat ay nag-ayuno, pati na siya. Sabi niya, malapino, nasa ng malapastor? Kamusta na malapastor? Buhay pa ba ang malapastor? Amen? Meron pa nga isang kapatid doon sa dako ng Zamboanga, nakapag 70 days, sister. Sabi niya, ang malapastor, malapino, nasa na? Pinakita sa harapan niya, vision. Sabi ng vision, hindi katulog, hindi pa naginip yun. Mismo sa harapan niya, nakita niya pamaminimal ang bundok na kinalagyan ng malapastor pamaminimal. Amen. Puno pamaminimal ng ulap. Sabi ng kapatiran, malapinon, bakit maraming ulap? Sabi ng malapinon sa kanya, yun ay mga anghel ko na nakapalibot sa kanila. Lahat magsabi, praise the Lord! Sabi ng malapastor pamaminimal sa kanya, ako ang nagdala sa kanila doon. Ako rin ang mag-uwi sa kanila. Pamaminimal na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya pamaminimal katulad ating beloved sister, pamaminimal Sister Luming. Ganito pamaminimal sinagot ng ating pamaminimal. Basahin po natin mismo sa Jeremiah chapter 20, verse 11. Kindly. Jeremias, Kabanatang 20, ang talata ay 11. Ngunit ang Panginoon ay sumasa akin na parang makapangyarihan at kakilakilabon, kaya't ang mga mag-uusig sa akin ay mga titisod
at sila'y hindi mga nanaig, sila'y lubhang mga papahiya, sapagkat sila'y hindi nagsisigawang may karunungan na walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan. Amen. Pakinggan niyo mabuti po, mami naman, ang mensahe. Kasi totoo po, mami naman, nangyari. Sabi dito, mami naman, but the Lord is with me as a mighty terrible one. Therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Even their everlasting confusion shall never be forgotten. Yung mga pumapatikos, mami naman sa ating ginagalat, minamalibang lisa. Sabi nga, sila'y mapapaya. Amen. Hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga batikos. Sila'y mapapaya. Sabi nga, they shall not prevail. They shall stumble. Your persecutors shall stumble. Dahil ang Diyos, mami naman, sabi nga po, mami naman, siya po'y makapangyarihan at kakilakilabot. Palapakan po natin, minsara po ating Diyos Diyos. Saan dapat katakutan? Amen? Eh, kasama natin ang mahal Panginoon. Ano sabi ng mahal Pastor? Sabi ng mahal Panginoon? They shall be greatly ashamed. Dakila ang kanilang kapahiyan. At hindi sila magtatagumpay. Hindi sila pumaminimal, pagpupalain sa kanilang ginagawa. Ang sabi rito pamaminimal ang ating nabasa. Amen. Ang sabi rito pamaminimal, sila'y lubhang mga papahiya sapagkat sila'y hindi magsisigawang may karunungan ng walang hanggang kapintasan na hindi malilimutan. Diba? Pagkatapos sabihin pamaminimal ng Pangulo noon, nung nakalaya na pamaminimal ng mga sipanan ng Diyos, sabi, mami na siya po yung nag-declare ng all-out war sa mga busap. Sabi ng isang reporter, excuse me po, Pangulo, si Evangelist Almeida at yung mga prayer wars, nandun pa. Anong sinagot niya? Isakripisyo na lang sila. Isakripisyo na lang maging pataba sa lupa. Ganun ang pamaminimal pahayag. Dahil isa rin siya sa bumabati ko sa ating ginagalat minamalabang lisa. Amen. O sa lahat, hindi natin sinuporta pamaminimal kanyang presidential candidacy. Ang mahal pastor pamaminimal nagpahayag, pamaminimal kung sino siya. Amen. Siya isang drug lord at isa pamaminimal gambling lord. At yan pamaminimal patunayan. Amen. Kaya pamaminimal, merong patagong galit pamaminimal si Irap sa mahal pastor. Kaya ganyan ang pangalan naman sinabi. Pero nung nakabalik pamaminimal ang buhay ang ating galat minamal banglisa, anong sinabi niya? Nang panalangin ay pamaminimal, ito pala ay may katugunan. Meron pa nagagawa pala ang panalangin. Lahat magsabi, praise the Lord! Just after pamaminimal kuwi mahal pastor, ano nangyari sa kanya? Binigyan siya ng kasong plunder. Amen? At siya'y pinahiya pamaminimal sa buong mundo. At yung kapahiyan niya pamaminimal, hindi na malimutan. Bakit? History na eh. Sa mga pamaminimal, sa mga presidente, siya pamaminimal ang presidenteng kinulong dahil sa pandarambong. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Ibig sabihin, totoo yung sinabi naman ng Panginoon. Ang kapahiyan nila ay hindi malilimutan. Palapakan po natin minsan na pangating Diyos. Kaya tayo nagtitiwang pamaminimal, uling talata. Bakit? Buksan natin pamaminimal ang uling nating talata. Ikalawang Kroniko, Kapitulo 29, ang talata ay 11 hanggang 12. Kaya First Chronicles, chapter 29, verse 11 to 13. Amen. Dito sa aklat ng unang Kroniko, 29:11 hanggang 13. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan Amen. at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay Right. at ang karangalan sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Right. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Right. Amen. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ay nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay
ang kapangyarihan at kalakasan, Right. at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Right. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Amen. Palapakan po natin sana po ang ating mahal minamahal. Praise the Lord. Basahin po natin po minamahal sa wikang English, King James Version, minamahal natin Biblia. Ang sabi po rito minamahal, Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all. Now therefore, O God, our God, we thank thee and praise the glorious name. Palapakan po natin mga sana po ating mga Pinoon. Yung palapak para sa ating mga naman. Amen and amen. Kaya tayo nagdiwang. Dahil pinakita ng ating mga Pinoon, siya po'y dakila sa lahat ng bagay. Siya po maminamali ka mga. Siya po maminamali nagbigay ng tagumpay at karangalan. Siya nagmimiyari ng lahat ng bagay. Pangulo sa lahat. At ang kayamanan maminamali at karangalan ay nagmumula sa Kanya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. At ang kapangyarihan at kalakasan at lahat ng pagi maminamali ay nagmumula sa ating mga Pinoon. Kaya't karapat-dapat lang pasalamatan at luwalhatiin ang sambahin ang ating pinakamamarapalan sa Kristo. Parapakan po natin, minsan na po ang ating mga Pinoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Umawit po tayo sa ating mga minamahal. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. At mamaya-maya ang konting pagkatapos sa ating matapos mamaya-maya ang ating formal, ating mananagawain. Tuloy-tuloy na po tayo makikisa sa ating main church, sa ating pagdiwang mamaya-maya 21st anniversary mamaya-maya ng Victory Study Power Peace Mission Anniversary.